Mga kahugot, narito na ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Joy, hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. At sa mga nais magpa-shoutout, tulungan nga ninyo ako mga kahugot. Ganito ang gawin natin para madali at malinaw ang ating shoutoutan. I-type niyo po muna ang pangalan ninyo at ang location ninyo. Halimbawa lang, Maris Racal of Quezon City. Shoutout sa pamilya ko dyan sa Cebu, sa Davao City, family ganito, ganyan, okay? At halimbawa pa, ang pangalan mo ay Belinda Carlisle. Belinda Carlisle of USA. Shoutout to my family there in the Philippines. Ganon gawin natin mga kahugutan para malinaw. Kasi sa YouTube ay handles ang nababasa at medyo hindi maayos, okay? So, ganun ang gawin natin. I-type muna ang pangalan, ang location, and then ang shoutout. Ito na ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ni Joy. Hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Kaya lang Kuya Bono ay nagulat ako isang araw. Pumunta ang parents ni Jeff sa bahay ni Mama at ang sadya nila, pag-uusapan na ang kasal namin ni Jeff. May mga alaga na silang baboy noon at ready na din ang mga kahoy na gagamitin para sa pagluluto ng mga handa sa kasalang magaganap. Nasa Maynila pa si Jeff noon. At pinatawag ako ni Mama para humarap sa pag-uusap nila. Nagulat ako dahil wala akong kaalam-alam. Gusto kong sabihin sa kanila noon na nakipaghiwalay na ako kay Jeff at nag-agree pa nga siya pero alam kong hindi rin sila papayag sa hiwalayan namin kasi nga may mga anak na kami. Alam kong gusto na din nila Mama na makasal ako dahil yon ang dapat dahil may mga anak na kami. At ilang taon na ding na-delay ang kasal namin dahil sa pandemic. At noon nga sa wakas ay matutuloy na. Pero wala silang kamalay-malay na malabo na ang relasyon namin ni Jeff. At wala na din akong pag-ibig para sa lalaking gusto pa rin nilang pakasalan ko. Noong matapos ang usapan nila ay napaiyak na lang ako. Hindi ko mapigilan ng mapaiyak ng sobra Kuya Bono dahil hindi ko na talaga matatakasan ang realidad na habang buhay na akong makikisama sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang saktan ako at bastusin ang pagkatao ko. Agad kong chinat si Jeff at sinabi ang napag-usapan ng mga magulang namin. Ang sabi niya ay wala daw siyang alam tungkol sa kasal na yon. Pero kailangan daw niyang umuwi ng October para nga maikasal kami. Ano? Di ba naghiwalay na nga tayo? Anong sinasabi mo? Sabi ko. Di bakit hindi mo yung sinabi kanina sa harapan nila? Yun naman ang reply niya. At sa sobrang inis ko ay hindi na ako nakareply pa. So ayun mga kahugot, tinanggap ko na lang ang kasal na yon. Kahit na labag sa kalooban ko. Naalala ko pa ang sinabi ng Kuya Jel ko noon. Ang sabi niya, hindi daw parang isang mainit na kanin ang pagsasama bilang mag-asawa na kapag nainitan ka ay pwede mong iluwa. Noong gabing yun ay kinausap ko ang isang kaibigan ko sa chat. Na-open ko sa kanyang problema ko at ang mga hinanakit na dinadamdam ko. At isang payo niya sa akin ang tumatak sa isipan ko. Girl, ang magpapakasal ay magpapakasal ka dahil mahal mo yung tao. Dahil siya ang gusto mong mahalin at makasama habang buhay. Dahil isa yung sagradong sumpaan sa harap ng Diyos. Hindi ka magpapakasal dahil lang sa kailangan mong magpakasal kundi dahil mahal mo talaga. Ang tanong, mahal mo pa ba? Para ako nakuryente sa salitang yon. Naisip ko na kahit magpakasal kami at wala pa din pagbabago sa toxic na relasyon namin, mga anak lang namin na magsasuffer dahil
makikita nila kaming laging nag-aaway araw-araw. Bibigyan lang namin sila ng trauma hanggang sa paglaki nila. Hindi kami magiging masayang pamilya at ayoko ng ganon. Ayoko maging isa sa mga babaeng pinili nilang ang makisama sa lalaking nagpapahirap lang sa kanila, alang-alang na lang sa mga anak nila. Alam kong balang araw ay maintindihan din nila kung bakit hindi kami buo. Kaya naman kahit masakit sa damdamin ko, Kuya Bono, ay napagpasyahan kong lumayas na lang para matakasan ang kasal na yon. Natulugan ko kasi na uuwi si Jeff galing ng Maynila kinabukasan noon. Nabasa ko yon sa messenger niya, kausap niya ang ate niya at humiram pa ito ng perang pamasahe para makauwi ng Isabela. Nakita kong pinadalhan siya ng ate niya kaya kinabahan ako noon. Alam kong kapag nakauwi na siya ay wala na akong takas. Wala na akong kawala kaya ora mismo nung araw na yon ay nagpa siya akong tumakas na lang. Dinoble ko lang noon ang damit ko. Hindi ako nagdala ng bag. Tanging cellphone at pera at mga importanteng documents para sa pag-a-apply ng trabaho lang ang isiniksik ko sa bewang ko na natatakpan ng makapal na jacket. Noon pa kasi, Kuya Bono, ay pinaplano ko na talagang mag-apply ng trabaho. Naglalakad na ako noon ng mga requirements ko na gagamiting mag-apply bilang call center agent sa Maynila. Tutulungan ako noon ng asawa ng kuya ko sa Manila kaso ayaw akong payagan noon ni Jeff. Pero hindi ako nagpatinag. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagkuha ng mga requirements ko noon kahit na minumura ako ni Jeff. Bago ako umalis noon ay niyakap ko ng mahigpit ang bunso ko na magdadalawang taong gulang lang noon. Iniwan ko siya sa bahay nila mama. Nakakonsensya ako noon pero sinabi ko sa anak ko na babalikan ko sila. Kahit hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko dahil maliit pa nga siya. Walang kaalam-alam sila mama noon na lalayas ako. Ang akala nila noon ay may bibilhin lang ako. Nagstay ako sa isang kaibigan kong alam kong mapagkakatiwalaan ko ng sobra. Hindi ko dalang babanggitin kung sino siya, Kuya Bono. Madami na akong nare-receive noon at text at tawag mula kina mama at mga kapatid ko, mga pinsan at iba pang kamag-anak namin. Nasaan daw ako, umuwi na daw ako dahil umiiyak ang mga anak ko at hinahanap ako. Pati si Jeff ay tumatawag at nag-text na rin. Nakauwi na siya noon galing ng Maynila. Humihingi na siya ng tawad at nagmamakaawa na umuwi na daw ako. Magbabago na daw siya. Please daw. Kay mama ako nag-reply. Lahat ng sama ng loob ko sinabi ko sa kanya. Nakiusap ako, nagbigyan nila ako ng oras para makapag-isip. Dahil mabigat talaga ang nararamdaman ko. Hindi maganda ang mga reply ni mama sa akin. Masasakit ang mga binitawan niyang salita pero hinayaan ko na lang. Maging ang isang ate ni Jeff, masasakit din ang mga text sa akin. Ang lakas daw ng loob kong lumayas wala naman daw akong may pagmamalaki. Araw ng Biyernes nung nagpasama ako sa mga kaibigan ko na kunin ang mga bagahe ko na ibibigay ni Jeff sa harap ng barangay hall. Nakipag-deal kasi si Jeff na dadalhin niya mga gamit ko sa harap ng barangay hall. Mga damit ko para may magamit ako sa trabaho na papasukan ko dahil wala nga akong nadalang damit nung umalis ako. Nag-send pa siya ng picture na dala niya na ang mga gamit ko at naniwala naman ako. Noong naroon na kami ng mga kaibigan ko, kausap ko si Jeff sa chat at sinabi niyang malapit na siya at dala niya ang mga gamit ko. Hanggang sa nakita ko ang tricycle na kuya ko na siyang minamaneho niya. Saglit ako nagpaalam sa mga kaibigan ko para kunin ang mga gamit ko pero noong malapit na ako ay lumabas sa tricycle si Papa at Kuya Mek. Mabilis na sinunggaban ni Papa ang kamay ko at itinulak niya ako sa loob ng tricycle then pumasok din siya. Kinausap naman ng kuya ko ang mga kaibigan kong naghihintay.
Sinabi niyang huwag na nila akong hintayin dahil uuwi na ako. Noon ay napansin ko din na wala naman talagang lamang mga gamit ang tricycle. Talagang nilinlang lang nila ako upang umuwi ako at makausap ko si Jeff. Sa loob ng tricycle, ramdam ko ang galit ni Papa, nagtitimpi lang. Nang makarating na kami, bumaba ako ng motor at pumasok ng bahay. Nakita ko nakaupo si Mama na naghihintay sa amin. Napaiyak na lang ako, Kuya Bono, at niyakap ko siya. Humingi ako ng tawad na humahagulhol ng iyak. Tinanong nila ako kung bakit ako umalis, bakit ko yun nagawa. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Sinabi kong ayokong magpakasal kay Jeff dahil hindi niya ako nire-respeto. Noon ay tinanong ni Mama si Jeff kung totoo ba yung mga sinasabi ko. Hindi naman siya nag-deny, Kuya Bono, kaya nasaktan din si Mama nang malaman niya ang mga pinaggagawa sa akin ni Jeff. Pati ang mga binibitawan niyang masasakit na salita sa akin. Kaya lang ay nagalit si Papa at ang sabi niya, may mga anak na kayo. Kailangan niyong magpakasal sa ayaw at gusto mo, Joy. Hindi ko napigilang masigawan si Papa, Kuya Bono, kasabay ng paghagis ko ng flower vase na nadampot ko sa tabi ko. Nagulat sila. Ang sabi ko, ano ba pa? Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol kahit ngayon lang? Hindi mo ba nakikita? Hindi kami masaya. Hindi kami okay. Sa tingin mo ba magiging maayos ang buhay ko kapag tinuloy ko ang kasal na gusto nyo? Kahit sabihin nyo pang para sa mga bata, ako lang nagsasabi sa inyo na hindi. Dahil paano kami magiging maligayang pamilya kung siya mismo hindi niya kayang baguhin ang sarili niya? Siguro natangay sila sa emosyon ko at napagtanto nilang ayoko talagang makasal kay Jeff. Nung sandaling yun din ay napagdesisyonan nila na maghiwalay na lang kami ni Jeff dahil hindi na talaga maganda ang pagsasama namin. Tinanong nila kung anong plano namin para sa mga bata. Ang sabi ko, tutuloy ako ng Maynila kung nasaan ang isang kuya ko at live-in partner niya na magpapasok sa akin ng trabaho. Nakompleto ko naman na ang mga kailangang requirements na ipapasa ko. Paghahatian namin ni Jeff ang mga pangangailangan ng mga bata, kumbaga 50-50 kami ng financial support sa kanila. Maiiwan sila sa poder ng mama ko dahil mas nasanay na sila sa bahay ng magulang ko. Noong araw ding yon, kinagabihan ng luwas ko ng Maynila kaya naman nag-impake na ako ng mga gamit ko. Sinubukan pa ni Jeff na pigilan ako. Nagmamakaawa siya na huwag ko raw siyang iwan. Magbabago na daw siya at hindi niya na ako sasaktan. Pero ang sabi ko, bakit? Bakit ngayon ka pa magbabago? Ngayong kaya ko na. Ngayong buo na ang desisyon ko. Kung talaga magbabago ka, sana noon pa. Noon ko pa hinihiling sa iyo yan, paulit-ulit. Pero hindi mo ginawa, di ba? Kung magbabago ka, gawin mo na lang para sa sarili mo at para sa mga bata. Natuloy ako sa Maynila, Kuya Bono. Si Mama at ang panganay naming anak ang naghatid sa akin hanggang Maynila. Noong makarating ako ng Maynila, sa magiging boarding house ko ay nagstay lang sila Mama ng isang gabi. Kinabukasan ay umuwi din sila ng Isabela. Ang boarding house na yon ay katabi lang ng boarding house ng kuya ko. Pero hindi ko yun solo, Kuya Bono. May makakashare sana ako dahil mahal ang renta. Inasikaso ko naman ang pag-apply online. Tinuruan ako ni Ate Ann na mga kailangan kong gawin kaso nga lang ay hindi tumuloy ang makakasama ko sana sa boarding house na yon at hindi ko kakayanin ang upa ng mag-isa dahil masyadong mahal. Puwera pa bayad ng tubig, kuryente at wifi. Kulang na ang pera na hawak ko noon kahit doon ako nakikikain sa kuya ko. Kulang na kulang talaga.
Dahil dito ay napagdesisyonan kong i-chat ang isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa McDo, Kawayan City, Isabela. Swerte ako dahil hiring daw sila kaya't nagpa siya akong bumalik ng Isabela. Mas mababa man ang sweldo pero malayong mas makakatipid ako dahil hindi mahal ang renta ng tirahan pati ibang bilihin. Mas malaking possibility na makakaipon ako at makakapagpadala sa mga anak ko. Sa tulungan ng kaibigan ko ay nakapagpasa ako ng resume sa office nila. Pero nagpasa din ako ng resume ko sa isang department store. At kinabukasan lang ay kaagad akong hinar ng department store kaya't sinunggaban ko na rin kaagad. Habang tumatagal ang pagtatrabaho ko sa department store ay may ilan ding nagpakita sa akin ng interest. Nakakapagpadala na ako noon ng pera sa mama ko para sa mga anak ko. Kalahati ng sahod ko ay binibigay ko at yung matira ay pang-allowance ko naman. Sa kids wear ako napunta. Naging close ko naman kaagad ang mga kasamahan ko, sina Ate Karen, Joanne at Erica. Mababait sila Kuya Bono lalo na si Ate Karen na head namin na sobrang kalog at may pagka-SPG ang bunganga, dahilan kung bakit laging masaya ang area namin. Pero hindi pa rin ako nagkwento sa kanila ng tungkol sa personal kong buhay. Alam ko kasi kapag nalaman nila ay baka maging topic ako ng tsismisan, kaya pinili ko na lang isikreto sa kanila ang lahat. Hindi nila alam na may 2 na akong anak pero alam nilang may boyfriend ako. Yes, Kuya Bono, muli kong binuksan sa pangalawang pagkakataon ng puso ko. And this time ay para kay Kuya Ma'am, na ngayon ay Mav na lang kung tawagin ko. Nakakausap ko pa din siya noon kahit sa chat lang at mabilis kami nagkagaanan ng loob and eventually ay umamin siya na tunay ang nararamdaman niya para sa akin. Ang sabi niya ay, I never fell for anyone in 5 years kaya alam ko kung mawawala ba ito. I can assure you na hindi. Sa paghihintay, choice ko yon. Hindi mo kailangang isipin kung may naghihintay ba. Kaya kung 100% sure ka na
at magbabago na daw talaga siya. Nagsisisi daw siya ng sobra at sa katunayan ay nagtangka pa siyang maglason. Pero hindi ako nagpadala sa drama niya dahil ayoko na talaga. November noong mag-take ng board exam si Mav at awa ng Diyos ay naipasa niya ito ng isang take lang. Nabuhat pa niya ako noon dahil sa sobrang tuwa. Ako kasi inutusan niyang tumingin sa list kung naroon ang pangalan niya. Noong taong yun din ay pumasa din ang ate niya bilang LPT at isang kapatid pa niya na mechanical engineer. Hakot award talaga ang parents nila dahil 3 lang naman silang magkakapatid na pumasa ng board exam noong taon na yon. Naipakilala ko na rin si Mav sa pamilya ko at tinanggap naman nila ito dahil nalaman nila na maganda talaga ang pagkatao ni Mav at malinis ang kanyang intensyon para sa amin ng mga anak ko. Inuwi kami ni Mav kasama ang bunso ko sa Vizcaya. Naiwan ang panganay ko noon kay mama dahil nga nag-aaral na siya at doon talaga siya nasanay sa piling ni mama. Nagtatrabaho na rin noon si Mav at siya ang bumibili ng lahat ng pangangailangan ng bunso ko. Gatas, diaper, pagkain, damit, lahat. Nakikipaglaro din si Mav sa anak ko. Nakikipaghabulan, nakikipagtaguan at ramdam na ramdam ko talagang mahal na mahal niya ito. Ganon din ang panganay ko. Nag-aabot din siya ng pera sa panganay ko. At ang maganda Kuya Bono ay mahal na mahal din siya ng mga anak ko. Daddy nga ang tawag nila kay Mave kasi yun ang gusto niyang itawag ng mga bata sa kanya. Pati ang mga magulang at kapatid ni Mav Kuya Bono ay mahal na mahal nila ang bunso ko. Minsan nga doon natutulog sa apartment ni Ate Joyce si bunso eh. Si Ate Joyce ay ate ni Mav. Parang anak ang turing niya sa anak ko. Pinapasyal niya ito, pinapakain sa labas, binibilhan ng mga laruan. Seaman kasi ang asawa ni Ate Joyce at wala siyang kasama sa apartment nila kaya naging libangan niya talaga ang bunso ko. Buntis na din noon si Ate Joyce Kuya Bono. Magkasunod lang kaming nanganak. 1 buwan lang ang pagitan. Yes Kuya Bono, nagsilang na din ako ng isang cute na baby boy. Unang supling namin ni Mav. At pinangalanan namin itong John Rafael. Kinuha ko ang John sa pangalan ng daddy niya at pinili naman ni Mav ang Rafael na pangalan ng isang anghel sa langit. Kalaunan ay umuwi din kami ng Isabela Kuya Bono, ako at ang anak ko lang. Dahil mas nasanay talaga ako sa bahay ng mama ko na maingay. At saka isa pa ay miss na miss ko na rin noon ang panganay ko. Nakabili din si mama ng may kalakihang lote para sa aming magkakapatid. Yun kasi ang pangarap niya talaga. Mabuti na lang at pumayag si Mav na umuwi muna kami dito. Hinatid pa nga niya kami kahit na malungkot siya. Maging ang Ate Joyce niya ay nalungkot din dahil nga mapapalayo na ang bunso ko sa kanya. Sa ngayon Kuya Bono ay magtatatlong taon na kami ni Mav pero hindi pa kami kasal dahil napag-usapan namin na uunahin muna namin ang makapagpatayo ng bahay para din sa peace of mind naming dalawa. Civil wedding lang din ang pinaplano naming kasal. Simple lang talaga kaya madali na lang yun kapag naumpisahan na ang bahay namin. Gusto kasi niya Kuya Bono ay gastos niya lahat ang gagamitin sa pagpapatayo ng bahay. Ayaw niyang manggaling yon sa mga magulang niya kasi may pride siya Kuya Bono at gusto ko ang ugali niyang yon. Natutulungan niya din minsan ang bunsong kapatid niyang civil engineering, financially. Hindi talaga siya madamot. Kahit para na lang sa kanya ang naiwan kung kailangan ng kapatid niya ay ibibigay niya kahit na wala nang matira sa kanya. Binabalak din niya mag-abroad kapag naka 2 years na raw siya sa work niya ngayon. Kukuha lang daw siya ng experience at iyon nga mag-abroad na para mapag-ipunan namin ang future ng mga bata. At kahit daw gaano kalaking bahay ang gusto ko ay maipapatayo kapag natuloy siya sa abroad. Punong-puno siya ng pangarap Kuya Bono.
Planado niya talaga ang mga hakbang na ginagawa niya kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. Yun kasi ang lagi niyang sinasabi. Magtiwala lang ako sa kanya at siya ang bahala. Sa maniwala ka o hindi, Kuya Bono, never pa kami nag-away. Palibhasa ay dati kasi siyang naglilingkod sa church noong binata pa siya, kaya mas malawak talaga ang pang-unawa niya kaysa sa akin. Ayaw niyang inormalize ang away dahil makakasanayan daw namin yon. At hindi siya fan ng relasyong away-bate na kagaya ng relasyong pinanggalingan ko. Minsan nagkakatampuhan kami pero hanggang ganun lang. At siya pa nga ang unang nagsosorry kahit ako ang may kasalanan. Paraan ko lang kasi minsan na magtampu-tampuhan kunwari para magpabebe lang. Hindi din siya gumagawa ng isang desisyon na hindi muna kumukonsulta sa akin at kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. At sobrang na-appreciate ko yun. Medyo mas naging malawak na din ang pag-iisip ko sa mga bagay-bagay. Totoo nga na kapag matured mag-isip ang kasama mo, mahahawa ka na rin sa kanya. Pero ang pinakagusto ko sa kanya sa lahat, Kuya Bono, ay wala talaga siyang bisyo. Kaya wala talagang dahilan para mag-away kami. Mahilig lang siyang mag-review ng motor. Alam kong gustong gusto niya ng motor pero hindi siya naglalabas dahil mas inuuna niya talaga kami. Mas priority niya ang pangangailangan namin ng mga bata. Kaya ramdam ko talaga na mahal niya kami ng mga bata, Kuya Bono, at umaasa ko at pinagdadasal na sana hindi siya magbago. One-year-old na ngayon ang baby boy namin. Nalipat na din si Mav dito sa Isabela. Naghanap talaga siya ng mas malapit na trabaho para mas madalas niya kami makasama at least tuwing day off niya na sinusulit niya talagang ilaan para sa mga bata. Maging ang aming sexual relationship, Kuya Bono, ay mainit pa rin. Responsible partner talaga siya sa kahit saang aspeto ng aming relasyon. Masaya ako, Kuya Bono, na nalagpasan ko ang isa sa mga pagsubok sa buhay ko na akala ko dati ay hindi ko na mababago pa. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam ang makawala sa isang toxic na relationship at makahanap ng isang taong magpaparamdam ng pagmamahal at tatanggapin maging ang mga maling nakaraan mo sa buhay. Si JP, Kuya Bono, ay graduating pa lang sa course niyang criminology at may girlfriend na rin siya. Sina Zel at June na kuya na Jeff ay sila pa din hanggang ngayon. May dalawa na silang anak at madalas din sila mag-away. Pero kasal na sila. Sila na lang ang pinakasal noon sa halip na kami ni Jeff. Si Bruce graduate na ng BSIS, single pa rin. At si Jeff, ang aking ex, maayos naman kami ngayon. Sa tingin ko ay nakapag-move on na din siya at nakakapagbigay din minsan ng sustento para sa mga bata. Nahihiram din niya ang mga ito minsan at hindi ko naman pinagdadamot ang mga ito sa kanya. Ganon pa rin siya, Kuya Bono. Hindi pa rin niya naaalis ang alak sa sistema ng katawan niya. Pinagdadasal ko din na sana balang araw ay makatagpo rin siya ng babaeng para talaga sa kanya at sana'y pahalagahan niya na ito. Hindi ko kasi alam kung ano ang sitwasyon ng love life niya ngayon dahil kapag nag-uusap naman kami ay tungkol lang sa mga anak namin. Masasabi ko na worth it ang pagsugal kong to. Masasabi ko, Kuya Bono, na worth it ang pagsugal kong to love again. Dahil sa wakas ay natagpuan ko ang lalaking gusto ko talagang pakasalan at makasama habang buhay. Madami akong natutunan at naging aral sa napagdaanan kong pagkakamali noon. And I can say that the biggest red flag in a relationship is lack of respect.
Don't stay in a toxic relationship. Don't settle for an immature man, a man who can see your worth. A healthy relationship is built on mutual respect, trust, and love, not on control, guilt, or keeping scores. We deserve someone who can uplift us, value us, and make us feel cherished every day. Deserve mo ang taong pahahalagan ka, igagalang ka at irerespeto hindi lang dahil asawa ka niya kundi dahil ikaw ang ina ng mga anak niya. Hanggang dito na lang Kuya Bono at umaasa ako na maging bahagi din ng programa mo itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nagmamahal, Joy. Kahugot na Joy, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. Napakaswerte mo, ano? Although, dati-rate kapag nakakarinig tayo ng ganitong klaseng ending ng kwento, ay may mga parte na nagsimba siya, makadiyos siya, madasalin siya. Pero ikaw ay wala ka na-mention na naligaw ka man lang sa simbahan, which means that mabuti talaga sa iyo ang Diyos, ang universe, kaya nasa magandang sitwasyon ka ngayon. Although hindi pa kayo kasal, and may mga magsasabi siguro na wala pang assurance na forever na yan. Hindi sa kini-question namin yung tiwala mo sa kinakasama mo ngayon o sa yung boyfriend ngayon, ama ng iyong bunso. Pero hindi natin kasi alam ang pagkakataon eh. Mabilis magbago ang lahat, pero we hope and pray na hindi talaga siya magbabago. Kagaya din ng ninanais at hinahangad mo. Ang tiwala ay napakagandang damdamin kapag meron talaga at mataas at 100% lalo na. Kaya lang sana nga ay magtuloy-tuloy lang. At para hindi mangyari siguro ang mga pag-agam-agam, ang mga doubts, ay manatili kang mabuti, okay, bantayan mo lahat ng kilos mo, sana hindi ka magkamali o makagawa ng dahilan para magbago siya. Yun lamang yun, Joy. Gayon pa man, meron pa rin naman yung mga ginawa na lahat, kaya lang kung magbabago talaga, hindi ba? Kung lalamig talaga. Pero hopefully ay hindi mangyari, okay? So hangad namin ang tuloy-tuloy na magandang relasyon ninyong ng future husband mo. Okay, Joy? And again, maraming salamat for sharing your story. At ngayon sa ating mga shoutout, si An, shoutout to you, ganun din kay Boss Ames, and si An, and si Jonadel Farinas, shoutout to you. Shoutout din kay Jefferson Kabakan. Shoutout also to Lynn Tolosa, listening while cooking here in Hong Kong. And Lizelle Ann Guerrero, hello kay Boro, listener from Oman. Shoutout po sa family ko dyan sa Santa Maria Isabela, Gazingan family. At ito naman mula kay Boss Ames, hi Kuya Bono, salamat may bagong upload. Soon story ko na din ang ma-upload. Yes, waiting Boss Ames. And Lady Erinea, shout out to you. Boss Ames, wag ka lang magmadali. Yun talaga yung sekreto doon, ano. Kahit hindi kagandahan yung kwento mo, kung talagang hindi halatang minadali, walang iski, walang mga shortcut ng pagta-type, walang mga emojis. Kung nasunod lahat yung mga guidelines natin, ay napakalaki ng tsansa na mabasa ang iyong kwento. Yung nagdaang kwento sa DKB ay napakarami talaga nating ginawa, inedit. Talagang pinagtiyagaan natin kasi may kwenta naman yung kanyang kwento. Kaya pinagsikapan natin. Pero kung ikaw kahugot ay naghihintay pa rin ngayon na hindi pa nababasa ang kwento mo, ang reason dyan ay dahil hindi mo sinunod yung mga guidelines natin. So, shoutout kay Mark Emil Agbayani. Shoutout kay bonus sa girlfriend ko na si
Jezebel Cacho at sa anak ko na si Queen Nika L. Agbayani. It's me, Mark Emil Agbayani from Abu Dhabi. Mula naman kay Cornelia Consejo, hi Kuya Bono, shout out from Hong Kong. Always a bangers here, shout out din sa family ko dyan sa Tugigaraw at Peña Blanca. And Julius Abalos, yes Kuya Bono, may bago na namang kwento. Maraming salamat Julius sa pag-aabang. Stephen Gingab, pa-shout Kuya Bono from Cabagan, Isabela. Jonah Del Farinas, pa-shout Kuya Bono sa ate kong kaabang din from Gimban, Nueva Ecija. Janine Olipas at Jaya May Farinas ng Batangas. And Harris Sindong, pa-shout Kuya Bono, listener mo po. Since 2012, Harris de la Cruz from Apari, Cagayan. Yes, Harris, maraming salamat. And si Kansilar Jesusa, dami mong puso. Salamat sa mga puso. Gerald Liwas. Ayun, ito yung reason mga kahugot kung bakit gusto ko i-type nyo muna yung pangalan nyo, location nyo bago ang shoutout. Para madali. Kasi binabasa ko yung yung handle. Gerald Liwas. Hello kay Bono, shoutout po ulit. Pa-shoutout lang po kami mga Grab Rider dito sa NCR. Maraming salamat Gerald Liwas. Merry Christmas Kuya Bono. I'm J-Lord Lingan. Pa-shoutout po from Baliwag, Peña Blanca, Cagayan. Maraming salamat and shout out sa inyo. Advance Merry Christmas also people of Peña Blanca. Cheryl Wandasan, hello Kuya Bono, kumusta ka po? Ingat ka lagi, shout out po from Dubai. Salamat lagi sa mga uploads. Thank you then Cheryl. Si Lizelle Gatan, shout out to you Lizelle. GV Sinense, shout out to you, shout out manin. And Marvin Paet, shout out to you Marvin. And Udalauron 919, shout out to DJ Bono from Cainta Rizal. Silent listener here and solid the banger sa mga bago niyong kwento. Udalauron 919. Sa susunod kaugat, ulitin ko lang para hindi niyo makalimutan. I-type muna ang pangalan at location bago ang shoutout para madali tayo. Arlene Aldos. Salamat kay Bono. Shout out sa'yo Arlene. And Dali Latao. Good day. Abel, listener mo ako kuya. Shout out sa mga family ko dyan sa Asinga, Via Bagao at Kibal, Peña Blanca at dito sa Hong Kong. Mga pinsan at kapatid ko Insan Branda, Ading Daisy at mga hipag ko sila Ate Vicky at Nessie, Veli at sa Saudi Arabia. Kuya Vina Peralta at sa KS din kuya at sa KSA din kuya sila Vina Peralta, Remelin Mayo. Thanks and more power to your program. Ayun, pasensya na ha kapag ganun may mga comma dapat. Hindi siguro kaartehan sa akin yung kapag ako nag-edit ng mga kwento ay hinahanap ko talaga yung mga period, comma, yung lahat mga punctuations. Ganon din sa pagbabasa. At nang maayos talaga yung pagbabasa, believe me, those are necessary. And Eva Justo, shout out to you. Also to Afel Abalnog. Shout out po dito sa Piat Cagayan. Listener niyo po kaming mag-asawa. First time ko po makinig ng online, puro offline po kami nanonood. Afel Abalnog. Shout out sa inyong mag-asawa at sa mga kahugot din natin dyan sa Piat Cagayan. Elizabeth Lagunday, shout out to you. Honeybee Kamit. Nakakainggit kaya mga maagang nagkakaanak. Ako kasi 31 na nagkaanak. Yun. And thanks Kuya Bono for the new upload. I've been listening here from Cagayan Valley, currently in Singapore. Mayflower Cortez, Kudal. Thank you. May bago na naman papakinggan. Ni Ami, shout out po pala kay Ami Grace. I love you from Tugigaraw City. Si Noel Esteban naman ito. Jane Rose Villaresis, shout out to you.
And sa Brave 5221 pa-shout out. Ate Mado from King Abdallah Hospital, Bisha, Kingdom of Saudi Arabia. Vince Ocampo, shoutout kay Bono sa akin, Alian de la Cruz at sa girlfriend ko si Clarice Magpantay. Boss Aim, shoutout to you. Queen Jessie, yung brief ng tatay maduwal-duwal, yun nga. Ako din natawa dun sa part na yun. Geraldine Piedad, shoutout mo kay Bono from Isabela. Dami ko na napakinggan ng story mo. Nakaka-addict po makinig ng kwento mula kay Geraldine Piedad. Yan ang muna mga kahugot na huwag kalimutan sa susunod na shoutout. I-type mo na ang pangalan, ang location. Halimbawa, nasa Hong Kong ka pero taga Isabela ka. Okay lang, nasabihin mo kung taga saan ka din. Halimbawa, Maris Racal, currently in Quezon City. Okay. Maris Racal of Quezon City from Davao or Cebu. Bisaya yata siya eh. Well, anyway, mga kahugot, maraming salamat muli at sa iyo, kahugot na Joy. Thank you so much. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all.